Hi guys, what's up? My name is Sean Manny. Today, pag-usapan nga natin itong nag-viral video tungkol, again, pare-parehong issue, no? Mga tao na tumatayo sa parking slot na free para hintayin yung mga sasakyan nila para makapag-park doon. And dito, kitang-kita mo na ang naging puhunan ni ate ay kapal ng muka. Very, very interesting. Okay guys, ayan. Ang tawag dito. Whoops. May kita nyo nga rito yung nangyari. Una, hindi natin alam kung saan exactly ito. Okay. Itong video na to. Tingnan nga natin. Human parking. Super viral nga siya. Ayan. Panoorin natin guys and let's talk about this. So, galing ito sa post ng isang JRTV dito sa TikTok. Yan, palakihin natin para mas lalo yung ma-appreciate yung ano. May tinag silang meme dito eh. Ito, hindi ko alam kung ano yung relasyon nito dito sa babae. Okay. Pero ito kasi yung nagtaboy in the end. So, si ate girl mo, yung matapang, itong galit na galit, nag-threaten na magdedemanda. Meron po bang criminal liability itong si Kapalmox? So far, wala pa po kasing nagiging batas na ipinagbabawal po ito. Wala pong circular even sa LTO patungkol sa mga ganitong gawain. Isipin mo, ano nga pa pakialam ng LTO? Well, for one, kung siya may lisensya, pwedeng masuspend ang lisensya niya. Was she driving? Of course not. But as a responsible driver, you know for a fact na pinagbabawal yung ginagawa niya. Imagine niyo, nag-traffic na. Balik tayo rito. Naman na kita. Ayan no, nag-create na ng traffic dito dahil sa ginagawa niya. Can you just imagine that? Wala daw nagawa yung guard. Hindi siya kinaya ng guard. Imagine mo, ang dami ng tao. Ang dami ng taong nakatingin sa kanya at ayaw niya pa rin umalis. This is crazy, bro. Sinisisi niya. Tama ba? Tama ba? Wait lang. Ayan. Sinisisi niya to, kaya daw nagkukos ng traffic. So, hindi lang siya makapalang mukha, bobita pa ang puki ng ina. Ma'am, ikaw po ang nagkukos ng traffic. Dapat dito sa babae to, nagbibitbit ng sarili niyang parking space. No? Or bumibili siya ng reserve parking.
Hindi mo binili yung parking na yan. And I'm very sure, mukha naman libre yata yung pagpasok na yan. Para pa, tama ba? Parang sementeryo pa to. Putang ina niya. Sinisisi niya yung sasakyan na nagkakos ng traffic when in fact, siya nagkakos ng traffic. Galit na galit talaga si ate girl. Yeah, everybody's watching, bro. Alis naman yan sa gilid, bata ka ano? Imagine mo, sa loob ng magdadalawang minuto, doon lang nilang naisip na itulak na lang si ate mo girl so that the car can park doon sa parking slot. If they've done that, after nilang sabihin that she should not be doing that shit, di sana nakapag-park na. Sa bagay, at least na-call yung attention din ng ibang driver that there's some kind of may isang taong hindi po nag-iisip ng maayos. Diba? Oh, diba? Si ate girl mo, gumet up ng ganyan para mag-viral for the very long reason. Now, here's the thing. Actually, nakapag-create na ako ng TikTok reaction dyan. Nag-create na ako ng TikTok reaction dyan. Tapos ni-report as community. Sa phone ko lang maayos yan. But anyway. So, balik tayo dito kay ate girl mo. Number 1. Bago ba to? Hindi. Alam niyo, marami nang gumagawa nito. Marami na tayong video nakita. Hindi lang naman dito sa Pilipinas yan. Nangyayari din naman yan sa ibang bansa. So far, sa UAE, no, based on experience ko, iilang beses pa lang po yan na nakita kong ganyan. At ang nakakatawa, puro Filipino ang involved. Wala po ako nakita ng ibang lahi na gumawa niyan. Dito sa Pilipinas, kahit nag-viral na yung mga ganitong klaseng gawain, people never learn their lesson. Sabi ko nga dito sa video ko sabi ko nga doon sa TikTok video ko, una-una sa lahat, since wala tayong batas, no, national law or Republic Act na magbabawal ng mga ganyan because it's very costly, no, kung may mag-create ng ganyang batas. Kahit man lang sana ordinansa lang, ano, as simple as an ordinance sa isang LGU, may it be highly urbanized city or mga municipality. Dapat nag-create po tayo ng mga ordinansa. Okay? Sa mga malls, mga establishment that would require, no, or merong mga parking slot. Sana magkaroon po kayo ng mga internal policies ninyo wherein pinipenalize nyo po yung mga taong gumagawa ng ganito. But because seriously here, mukha namang may utak to si ate, mukha namang may pinag-aralan. Pero bakit ito yung ginagawa niya? Bakit ganito yung, it's all about the attitude. It's not anymore about ano yung educational background ng isang tao. Kahit gaano kataas ang pinag-aralan mo, kung mas makapal ang mukha mo, wala rin.
'Diba? If you don't have decency na naka-embed sa katawan mo, where in fact, lahat ng tao, as you can see here naman in the video, lahat ng tao nakatingin na sa kanya, lahat ng tao, kulang na lang duruan at mura-murahin siya at para lang umalis siya, hindi talaga siya aalis. Feeling ko tuloy yung katabing sasakyan, parang flat pa eh. Anyway, ayun, sana mag-create po ng mga ordinansa na pinipenalize po natin yung mga ganitong klaseng tao na tumatayo sa isang parking slot while waiting for their car to get there. No? Kaya naman tayo nagki-create ng mga ordinances, mga policies para ma-maintain po natin ang order. 'Di ba? Sa isang lugar. So dito, again, I'm not sure kung ito ba ay, what do you call that? Cementerio or definitely hindi naman mukhang nasa mall or nasa park. 'Di ba? Kikita mo ang daming tao. Pero kung ito nangyari recently ngayong undas, malamang sa malamang, 'di ba? Oh, sabi nga rito nang nag-post, human parking reservation, kinainisan ng mga netizen, talagang bawal po ito, safety and fairness sa rules. 'Di ba? Ang tanong, ano ba rules? Oh, sino ba tong si Cheng Dizon Malyari? Tingnan nga natin. Siya ba? Kita mo, ito. Oh. Sasakyan dapat ang pumaparada at hindi tao. Oh, ayan. Last year. Yan ang iginiit ng ilang eksperto kasunod ng isang viral video kung saan nagkasagutan ang isang driver at babaeng tumayo sa parking slot para ireserba ito. Katunayan, matagal nang pinapatupad sa ilang malls at establishments ang no standing reservation rule. Nasa front line ng balitang yan si Jenny Dongon. Motion to take to the kitchen. Viral online ang pagipagtalo ng babaeng ito sa isang driver sa open parking area ng isang amusement park sa Pasay. Gustong pumarada ng nakaasul na kotse sa tinatayuang parking slot ng babae. Giit ni ate, nauna siya sa pwesto. Umikot lang daw saglit ang sasakyan nila. Sa kabila ng pagmamatigas ng babae, hindi naman nagpatinag ang nakakotse. Dahan-dahan pa rin siyang umatras sa parking space kahit nakaharang ang ale. Kuya, nakibidyo ha! Okay na yan! Bakit ako na lugar? Aray ka! Nalisa ako! Sige! Palita kasi! Sa huli, wala rin nagawa ang babae at nakapag-party ang kotse. Hanggang sa pagdating ng hinihintay na sasakyan ng babae, hindi pa rin tumigil ang pagpagtalo niya sa driver ng kotse. Bakit mo inurong? Bakit mo inurong? Sinaano kaya? Bakit mo ako sinanggang? Hindi ko ito tinatanggal. Sige. Diba? Nagpa-parking ako. Ayaw umalis. Kahit may dumating ng guard, hindi natigil ang mainit na sagutan. Nagbanta pang magdedemanda ang babae. Alam ba dapat yung mga ganito, pulis kagad ang pinapatawag niyo, hindi guard eh. Sa totoo lang. Anytime. Anytime talaga. Ano kaso sa akin? Alam ko ang nakatawa ako. Kwento ng uploader ng video na tumanggi ng humarap sa kamera. Kasabay niya naghahanap ng paparadahan ang nakaasul na kotse. Inabutan na raw nila nakatayo ang babae sa parking slot at pinagsabihan siya ng driver na bawal ang standing reservation. Dito na raw nagsimula ang sagutan. Ibinigay na lang daw. So just like what I said, no, hindi na po bago yung ganitong yung ganitong eksena.
Ano sabi dito? Sabi ng isang uploader, unfair dun sa pumila sa sasakyan na nakababad ang makina at nasusunog ng gasolina only to find out yung parking slot naka-reserve na, di ba? So, I don't know kung ito bang babaeng to, yung Jeng Gison. Diba? Ito yung problema natin dyan. Diba? So, kahit pa merong policy ang mga mall, no? Kung ito hindi na pe-penalize based sa mga batas, paulit-ulit lang mangyayari to eh. Dapat, hanggat hindi pa, imagine niyo kung ano yung possible na mangyayari dyan This is a very simple thing, but it can lead to a very serious problem. Paano? Kung dahil dyan sa parking na yan, okay, kung isa sa mga yan, mainit ang ulo, ay pagbaridan pa. Pero tignan mo, pag merong isa, kahit simpleng ordinansa lang kahit simpleng ordinansa lang, illegal parking nga ginagawang ordinansa Yung human parking reservation, yung standing reservation parking, whatever you wanna call that. Ang dali-dali lang gawin yan ng mga ng mga local officials ninyo You can request that, maglabi sila na, I think kailangan na natin gumawa ng mga ganitong batas so that people can stop abusing this kinds of act Diba? Hindi po kasi pinagbabawal Walang batas na nagbabawal Walang batas na nagpe-penalize Tingnan mo pag meron yan. Tingnan mo kung meron pang ganyan. Kung maging consensus lang ang mga natin, mga local officials natin, you can just imagine how it will save a lot of vehicle owner na gustong mag-park ng maayos. No? Tama nga naman yung sinabi ng iba nating mga netizen Number one, it's safety hazard. Pangalawa, napaka-unfair nga naman dun sa mga tao na kung pumila ng mahaba, nagtiyaga, lumaban ng patas, tapos may mga katulad ni Ate Girl ninyo na pumuhunan ng kapal ng muka. Isa talaga, Pag ang pinuhunan mo, kapal ng muka, may talo ka pag wala kang ganun. Kung meron kang delikadesa at napalaki ka ng maayos. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung thoughts nyo tungkol dito. Tama ba na i-request na natin sa ating mga LGU na maglagay na sila ng mga ordinansa patungkol dito?